ang pinaka nakikita natin na blessings nyo this year is more on success, tagumpay, progress, no? And this is you being mature, being in control of your life. Parang mas nagiging open-minded kayo. Naks, ay, kape tayo guys. Open-minded ka ba? So, parang mas nagiging open-minded kayo guys sa mga opportunities, sa mga nangyayari sa paligid nyo, sa buhay nyo, no? And parang mas magiging masipag kayo. Mas sisipagan nyo pa. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Blessings 2026. Titingnan natin guys yung mga blessings na pwede nyong ma-experience ngayong 2026, and kung may mga balakid guys, i-mention din natin siya guys. So unahin natin itong deck na to. Tingnan natin yung mga angel messages para sa inyo para ngayong taon na to mga kapixie. So, meron tayong eto guys, ibig sabihin nito nagiging maganda yung energy sa loob ng inyong tahanan, no? Nag-i-improve, nagiging ma-okay yung energy nyo sa loob ng inyong pamilya, yung bonding nyo, yung pagmamahal, yung pagtutulungan mga kapiksi. Pwedeng literal na yung bahay nyo mismo nag-i-improve, baka meron kayong mga ipaparenovate, no? Or mga plano na magpa-renovate ngayong 2026 na mga tahanan nyo. Pwede rin na lumipat kayo, parang upgrade ba, no? Lumipat sa mas malaking bahay, sa mas magandang bahay. Kung dati nagre-rent lang kayo, ngayon baka sarili nyo ng bahay yung inyong tinitirhan mga kapiksi. Okay? Pero whatever guys, and kung meron din pala guys, mga gusot, no? Kung let's say nag-away kayo ng kapatid mo or mga pinsan mo, ganyan, nare-resolve yung mga issues sa loob ng tahanan mga kapiksi. Okay? So, yan yung first message para sa inyo. And ito guys, maganda to kasi this is peace of mind. Kapayapaan guys. There is no need to worry as everything is working out beautifully. Nagiging ma-okay ang lahat ng sitwasyon mo sa buhay. So, wag kang mag-alala, wag ka na masyadong mag-worry. Magiging ma-okay ang lahat para sa inyo, Virgo. And eto guys, this is a reminder, no, na pag-ingatan natin si Mother Earth guys, kasi lahat tayo, dito tayo nakatira sa mundo. Syempre, ito ang ating tahanan and kailangan iniingatan natin para makinabang pa yung ating mga anak, mga apo, at yung mga susunod na henerasyon mga kapiksi. So, hindi natin kailangan maging environmentalist para ingatan ang ating kalikasan, yung sarili natin, yung mga good habits, no, na pwede nating iambag, pagtatapon ng basura sa tamang lugar, paglilinis ng bakuran nyo, di ba, pagtitipid sa tubig, lahat yon mga kapiksi, mga katulong yon para sa pag-iingat sa kalikasan guys. So let's protect our Mother Earth dahil sabi ko nga, ito yung ating tahanan mga kapiksi. Alright, so comment down below Virgo if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So shuffle natin to guys, hanapin natin, i-mail nyo na itong peace of mind, itong mga bagong bahay na yan, renovation, harmonious relationship, diba? I-mail nyo na sa comment section, Virgo. So, shuffle ko to guys. Hanapin ko yung energy ng Virgo at saka yung energy ng blessings. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap guys, ang pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine tsaka citrine, yung recommended ko mga kapixie, may makikita kayong mga link sa description box. So, Virgo, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung energy ng blessings, mga kapingsi. Babasahin natin both positive and negative, guys. Meron din dito another presence ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, Air signs, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, maaaring may mga ganyang element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other signs na may ganyan sa kanilang natal chart. So, una, guys, ito, nakakita na kayo or nakaka-experience na kayo, guys, or makaka-experience kayo ng matatamis na bunga ng mga pagsisikap nyo, mga kapiksi, especially kung may mga pinagsikapan kayo ngayon 2025, wala kayong nakitang resulta or hindi masyadong maganda yung naging resulta para sa inyo, pero nag-effort pa rin kayo, hindi pa rin kayo sumuko, mga kapiksi. You continued on your progress, you continued on doing your best. Sa 2026 guys, doon nyo ma-experience yung matatamis na bunga, doon nyo ma-experience, doon nyo makikita yung mga positive results guys, as long as inaalagaan nyo talaga, no, and consistent kayo, mga kapiksi. Pwedeng sa negosyo ito, pwedeng sa trabaho. Kung sa trabaho guys, feeling ko, let's say nagsisimula ka pa lang sa trabaho mo, yung iba sa inyo maaring ma-regular, yung iba sa inyo guys may chance din na promote or maging maganda yung posisyon or magkaroon ng salary increase sa trabaho, mga kapiksi. Kung kayo naman ay mga negosyante guys, maaaring lumago, no, lumago or nagiging stable yung business nyo, mga kapiksi. Pwede rin na nag-expand, no, lumago nga, nag-expand yung inyong mga kitaan guys, okay? So this is a very very positive energy, so i-mind nyo na yan sa comment section. May mga bagong parang may mga bagong kaalaman din or information kayo guys na maaaring matutunan para sa mga bagong simula, no? Sa pagnenegosyo ito guys, I'm sensing this is more on business or investment guys. So kunwari, by next year matutunan mo kung paano yung pagbili ng Bitcoin, pag-invest sa stock market, ganyan, or whatever, kung ano mang investment, mga kapiksi. This is something new sa inyo, kumbaga bago sa experience mo, bago sa kaalaman mo, no? So, wag kayong magpadalos-dalos agad. Syempre, kailangan alamin nyo muna talaga lahat ng mga information na kailangan, pag-aralan nyo mabuti, at saka kayo mag-take ng necessary action kung kinakailangan, mga kapiksi, para lumago pa yung mga blessings nyo guys. May mga bagong opportunities din guys, no? Ito guys, mga bagong opportunities na dadating sa inyo, maaaring ito maging susi ng inyong tagumpay. Yung iba sa inyo guys, parang makaka-jackpot kayo, no? Makaka-jackpot kayo sa opportunity, makaka-jackpot kayo sa magagandang oportunidad na pwede nyong subukan by next year, and magdadala ito ng more blessings sa buhay nyo, more blessings, more success guys. And kapag may mga dumadating na opportunities, ibig sabihin guys, sinasagot yung mga dasal sa buhay nyo. So make sure na palagi kayong handa, palagi kayong ready, kasi hindi nyo alam eksakto kung kailan sasagutin yung mga dasal nyo. Pero ang importante guys is ready kayo palagi, okay? Alright, so maging ready kayo, maging handa kayo sa pagdating ng mga opportunities na to guys. So i-mind nyo na yan, mga matatamis na bunga, mga bagong opportunities, mga kapiksi. I-mind nyo na sa comment section guys. Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring may air element din kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with other earth signs, mga kapiksi. Dito guys, maaari kayong, eto, mag-ingat kayo sa mga paggastos nyo, especially sa mga nagta-travel
mga kapiksi, kasi maaring masaid. Wala naman masama mag-travel guys, no? Pero kailangan syempre planado, and kumbaga planado, may tamang budget, kasi yung iba sa inyo maaring masaid or mabaon sa utang kung puro kayo travel, swipe ng swipe, pero wala kayong enough na budget. It's okay, again, it's okay to travel. Kahit ako gusto ko mag-travel pero wala akong time. Kaso nga, yung iba kasi, nagta-travel ng hindi enough yung expenses, swipe ng credit card, tapos hindi nababayaran ng buo, no? So, yun yung hindi magandang practice. Kaya medyo umiwas-iwas. Ito yung mga paalala lang naman mga kapiksi sa mga mahihilig sa ganong klase ng nagsaswipe na hindi pa natatapos yung binabayaran. So, yung iba sa inyo maaring mabaon kasi sa utang guys, no? So, imbis na blessings, baka sakit ng ulo yung inyong ma-experience for some of you guys, okay? And eto guys, nakikita rin natin na parang you will heal, you will recover sa mga emotional pain if you spend time alone, parang more time alone with yourself, disconnecting with other people. Sometimes may ganun, no? May ganun tayong stage ng buhay natin na kahit na masyadong maraming kaibigan, kahit na masyadong maraming tao sa paligid natin, malungkot pa rin tayo, 'di ba? Or we cannot really find true happiness, ganyan. Pero if you go back to yourself, to being alone and just focus on yourself, on your energy, doon tayo mas nag-heal mga kapisi. So for some of you guys, parang feeling ko magkakaroon kayo ng ganong time na maghihilom kayo on your own. You will spend more time on yourself. Parang i-rediscover nyo yung sarili nyo mga kapiksi. And parang mas magiging ma-okay kayo doing your own thing guys. Hindi naman ibig sabihin i-disconnect nyo or i-cut off nyo yung mga tao sa paligid nyo. Ibig sabihin lang parang less time with them, more time with yourself guys, okay? So yun, parang isa din yun sa mga blessings na ma-experience nyo is yung rediscovering about yourself mga kapiksi, okay? Alright, so what else? Tingnan pa natin guys. Ito mga kapiksi, eto guys, this is positive kasi nakikita natin na mababawasan yung sakit ng ulo nyo. Parang magmamature yung, parang meron, you will deal with one person or a few persons sa buhay mo na immature, and they will grow and magmamature sila. Or pwedeng ikaw ito mga kapiksi, kung ikaw ay immature this year, parang next year mas magmamature ka na, mas mag-grow ka dahil sa mga experiences mo, dahil sa mga natutunan mo mga kapiksi, okay? And parang mas magfo-focus kayo sa success guys, kasi ang pinaka nakikita natin na blessings nyo this year is more on success, tagumpay, progress, no? And this is you being mature, being in control of your life. Parang mas nagiging open-minded kayo. Naks, ay kape tayo guys. Open-minded ka ba? So parang mas nagiging open-minded kayo guys sa mga opportunities, sa mga nangyayari sa paligid nyo, sa buhay nyo, no? And parang mas magiging masipag kayo, mas sisipagan nyo pa, mas magiging responsable pa kayo, and eventually guys talaga magtatagumpay kayo mga kapiksi ngayong taon ng 2026, okay? So ito guys, i-mind nyo na itong mga tagumpay, success, victory, progress, no? Itong recovery mga kapiksi, at saka yung sabi ko nga guys, yung mga matatamis na bunga, yan, i-mind nyo na yan lahat guys sa comment section, Virgo, okay? Alright, so shuffle natin to guys. Bunot lang tayo ng isa pang additional message. So close up natin. Don't lose sight of this truth. You came here to evolve and grow. It is necessary to experience the difficult times. That is when you will grow most. There is always light at the end of the tunnel. Be proud of your journey. And ito na nga yung sinabi ko kanina. Kasi diba sabi ko sa inyo kanina, mas magmamature kayo ngayong 2026 and mas magiging responsible kayo sa buhay nyo. Taking accountability of your destiny. And that is because
na-experience nyo yung mga difficult times ngayong 2025, no? And nag-i-evolve kayo or mag-i-evolve kayo next year talaga, guys. Nararamdaman ko yan. Parang version 2.0 ng Virgo. Kung dati pa bebe kayo, kung dati iyak-iyak kayo, ngayon parang you are a grown man, grown woman, mature man, mature woman na mas in charge sa sarili nyo. Kaya nga parang mas malakas na yung loob nyo na mag-disconnect with other people. Kasi parang independent, you are learning to become more independent and relying on yourself more, no? Yeah, so nag-grow talaga kayo or mag-grow talaga kayo next year, Virgo, and that is para sa sarili nyo. So it's a blessing para sa inyo na matuto kayong tumayo sa sarili nyong mga paa and mag-grow talaga kayo, guys. Okay? Alright, so napakaganda ng message for you, Virgo. Happy New Year, Happy 2026 sa inyo, guys. I-mind nyo na lahat yan sa comment section. Abangan nyo yung ating pampaswerte sa 2026 na subliminal, December 31, 8pm dito sa channel natin. Ipapublish natin yan. Mga kapiksi, abangan nyo. Patugtugin nyo habang naghihiwalay yung taon, guys, no? Para talagang pumasok yung swerte sa buhay nyo, mga kapiksi. Alright, so ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.